Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang pagpalain po tayo. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po kayo? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At siyempre kayo po'y nanonood pa rin sa My TV6, ang kasandigan mo ipagsabi. Ngayong araw na to, makakapiling po natin ang ating mga pamilya sa kapulisan para pag-usapan ang ating kapayapaan at kaunlaran ng ating rehiyon, partikular din ang lalawigan ng Laguna. Sa pagbabalik ko, makakasama po natin sila. Okay, welcome ulit sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta pa rin dito sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At sa lahat po ng naaabot ng ating social media, kamusta po kayo mga kababayan? Kanina nabanggit ko, kapiling natin ang pamilya ng kapulisan at ito ay kakatawanin ng ating RPIO o ating Public Information Officer ng PNP Region 4A, si Ma'am Chita Del Gawiran. Si Colonel Gawiran ay matagal na natin kasama sa paglilingkuran. Welcome sa ating programa, Ma'am. Yes po, magandang umaga po Sir Sanji at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Yes, matagal-tagal na po. Oo, pero siyempre, laging nasa limelight pagka ang pinag-uusapan ng information dissemination ay si Ma'am Chita Del yan. Yes po. Kamusta po ang Calabarzon, ang ating Region 4A? Yes po, so far talagang busy po ang Calabarzon at yung ating pong bagong regional director sa katauhan po ni Police Brigadier General Jack Ewangki. So si Sir po ay nakakaisang buwan na po, higit newly designated for us. Hindi naman bago, but siya po yung pumalit kay Sir Kenneth Lucas. So, saan ba nanggaling si Sir? Galing po si Sir Jack sa Pro 6. Okay. Regional director din po siya doon. Bago po siya na-assign dito sa Pro 4A. Ano yung pinaka-main task niya? Kasi, di ba si General Torre nag-implement, pero dapat 3 minuto ba o 5 minuto? Kailangan 5 minutes. Response. Yung 5 minuto, maging responsive yung ating... Ang ganda ni statement niya, huwag niyong hanapin ng mga pulis sa estasyon. Yes. Nandiyan lang sa mga malapit sa pamilya niyo at sa bahay niyo. Nasa telepono niya. Nasa telepono yun. Dial 911 at agad kailangan na doon yung police within 5 minutes. Mas mababa. Kamusta ang implementation sa Laguna ng 911? Yes, so far po, marami na rin po tayong mga success stories pagdating po sa 5-minute response natin. At inaano po natin yan, dinodocument po natin yan. Kasi nagpapasa rin po tayo ng report sa National Office regarding po sa ating mga 5-minute response. At so far po, everyday po kasi halos talagang may CIMEX po tayong ginagawa. So, directive din po yun ng ating Chief PNP na magkaroon ng CIMEX everyday yung ating mga stations para yun nga, masanay sila sa ganong strategy ng mabilis na pagresponde para at least napapractice sila at nalalaman natin kung naging attentive lang sila. Kasi yung 5-minute po na yun, titingnan mo kung halimbawa may tatawag dito sa isang lugar, so ilang minutes mo ba yun mararating kung nandito ka sa isang area. So, kasi of course hindi naman lahat talaga 5 minutes kasi may malalayong lugar. So, ang gagawin is kumbaga yung area mo, pag inilatag mo yung tao mo, ito, abot ko ito with less than 5 minutes. Okay. Tapos, another ring of security doon naman, pag dito naman ang mga tao ko, ito naman yung kaya kong abutin. So, yung tinitingnan natin yung area,
tapos yung resources natin, yung mga personnel natin, at para malaman natin kung saan din natin sila ipupwesto. Okay. Pag denial ba itong 911, ma'am, para lang sa kaalaman ng mga kababayan natin, ito ba sa Camp Vicente Lim bumabagsak o ito sa Camp Crame bumabagsak? Sa Camp Crame muna po siya bumabagsak. Okay. And then, i-connect po kayo ng operator. Yung operator po mismo ay itatawag po doon sa concerned na station na nakakasakop po kung saan po yung area na kailangan ng tulong ng PNP. So, agad-agad naman? Yes po, Agad-agad mabilis nakakata naman. yung message? Opo. Okay. Actually, ilang beses na rin natin na sinubukan yan, yung ating, yung first na punta ni RD sa isang school para i-promote niya yung 911. So, pinasubok niya sa isang estudyante. So, mabilis naman po ang pagsagot po ng ating operator at mabilis din naman po nako-connect doon sa concern. Balaan natin yung mga kababayan natin na paglalaroan yung cellphone. Sige, 911. Opo. Of course, paalala natin sa yung lang talaga po. Wag pong paglaruan yung number, tatawag or kaya magpa-prank call lang po. So, kasi nare-register yan alam ko, nare-register yung tinawag mong telepono. Yes po, opo. Saka syempre po, baka may mas nangangailangan talaga na totoong emergency. So, kumbaga kinukuha pa natin yung oras nung talagang legit na nangangailangan ng tulong. At may kakulang parusa dyan, ma'am. Kapag ikaw yung napatunayan na niloloko mo o pinaglaruan mo itong 911. Yes po. At kaya po, nire-remind po lagi natin yung mga kababayan natin na huwag pong paglaruan yung 911. Okay. Ma'am, pag-usapan naman natin yung crime rate sa Calabarzon. Kamusta po ito? Ang crime rate naman po natin ay masasabi po natin within the last few weeks po ay of course may konting pag-angat. Okay. But kagandahan naman po ay mataas naman po yung ating crime clearance efficiency at crime solution efficiency. So sabi nga po natin, kung hindi po natin kayang i-prevent, at least po ma-solve po natin o ma-clear po natin yung ating mga crime na nangyayari. So yung difference po ng crime clearance sa crime solution is, yung crime solution is identified po natin yung suspect at nakakulong po yung suspect. Yung crime clearance naman po, identified natin yung suspect at large siya, pero nakasuhan po natin. So, meron po tayong tinatawag na 8-focus crime. Ito yung, kumbaga, ito yung mga crime na prevalence area. So, mayroon po tayong murder, physical injury, carnapping ng two-wheeled, saka four-wheeled vehicles, rape, robbery, theft. Anong pinakamataas mo? Theft. Okay. Crime against property. So, yun po yung isang tinututukan. Ang problema natin sa drugs, ma'am? Ang drugs naman po ay tuloy-tuloy naman po yung natin, yung operations. At hindi naman po tayo nasisiro ng ating huli sa illegal drugs. Pero kagandahan yan, Ma'am Citadel, yung problema natin sa drug, yung apprehension ng mga police, parang walang masyadong balita na nanlaban, namatay, di ba? Compare noong mga nakakaraan na nanlaban si ganun, patay, suspect pala, parang ngayon sobrang ingat din natin. Yes po. At syempre po, ang naman natin lagi sa mga personnel natin is pag nagpapatupad tayo ng batas o nag-ooperate tayo, syempre dapat lahat ng galaw natin, kilos natin is naaayon din sa ating police operation procedure. At syempre yung ating yung human rights, dapat make sure na tinitingnan natin yung lahat ng aspeto ng operation na of course within the bounds of law. Ma'am, yung sa Calabarzon area, kung irarank mo, ano na may pinakamataas na crime rate? Sa ngayon? Sa ngayon, based dun sa data natin is yung mga medyo malalaking kaso? Yung mga lalaking probinsya, we have Cavite, yes. Laguna, tapos yung pinaka naman is yung Quezon.
So pag maliit ang probinsya, maliit din ang ano. Hindi, yung mas makikita natin na pag highly urbanized Yes. yung isang lugar, mas marami yung ano diyan, mostly crime against property. Okay, pag-usapan natin ang personal ng police. Kamusta? 1:2, ano na ba ang police natin sa region? Depende po sa probinsya pa rin, but generally malaki pa rin, nasa 2,000 plus pa rin. So 1:2,000 pa rin ang 2,000, ratio pa rin ng ating kapulisan. Kamusta yung accreditation natin sa mga non-government organization, yung ating mga partners na... Yes, under naman po yan sa PCR natin. Okay. So sila yung in charge dyan. Tuloy-tuloy naman po. Actually, nagdadagdag pa tayo ng mga organization na kumbaga hinikayat natin na at least katulong sa atin, na yung mga support, yung mga stakeholders. So, ano po, tuloy-tuloy naman po yung coordination natin sa kanila. Pag may mga activities po tayo na kailangan natin ng tulong nila. So, very supportive naman po sila sa programs ng Calabarzon PRO. So, salamat to sa mga non-government organization na patuloy na tumutulong. Yung mga, ano ang tawag natin dyan? Force multiplier. Yes. No? Yung mga organization na lalo yung mga anti-crime, yung CACG, Yes. yung mga guardians, yung Oo. mga radio Communications. communication group, no? Malaking tulong 'yan na may mga volunteers tayo. Kasi ang susunod kong tatanong syempre high-tech na ang ating kapulisan. Naalala ko, hindi ko alam kaninong time yan, yung kailangan may body cam ang mga Body worn police. camera po. Yan. Malaking tulong din, ano, para talagang hindi na makatanggi na, uy, implant, yung mga uso-uso nun nilagyan mo lang ako, hindi, body cam ako, kita ka. Na-record mo. So, kamusta po ito, itong mga supplies natin na ito? Yes po. Talaga naman pong napaka-importante po yung technology. Actually, meron po tayo ngayon yung regional command center natin na talagang pinaganda po natin at inayos po natin. At meron po tayo yung may mga facial recognition na po tayo. Okay. Pati po yung plaka ng like sasakyan na halimbawa, nakuha na ng video. So, kahit po saan po siya pumunta, pag nagip po ulit yung camera niya, mag-a-alarm po yun. Okay. So, nandun po, yung 5 probinsya, ano po sila doon. Kumbaga lahat ng mga CCTV po nila, even body worn camera, pwede po doon makita. Okay. Po. At even po yung yung ating mga personnel, meron din po yun na pag ito yung area niya, naglalakad siya, makikita po yung may dot na gumagalaw din. So nakikita po natin yung movement ng ating personnel. At Pinapatay ba nila yung isa? Uy! Ako yes po, muna pag may ano po na hindi naman po papatayin, but CCR ka. So, yun, mga ganun pong isip. Pero hindi po nila kailangang yun. Dapat Bawal. Dapat during sa duty po nila, is knock-on po talaga yun. Doon ma'am sinasabi yung mga, yung sa command center natin. So, ibig sabihin, Calabarzon wide ay naka-spread to. Yes po, lahat po ng 5 probinsya po, nandun po, mamomonitor po natin. Recorded ba ito? Yes po. Oo. Po, nire-record po. Halimbawa ako ay may gustong ma-verify doon sa isang area. Saan ako pwede mag-request? Halimbawa, merong banggaan, kailangan, may tag dito, yung tinakasan yung nakabangga, nahagip yung pwede mo mag-request halimbawa yung oras na yun. Pwede po kayo mag-request mismo dun sa police station. Kasi, yun po, actually, minuwork ko pa natin na yung mga CCTV ng mga LGUs, Okay. kumbaga, Naka-intraconnect. parang nakakonect. So, yun po yung isa nating wino-work out. Bukod po dun sa, yung sa body worn camera, and then yung mga CCTV natin sa mga bayan-bayan. So, pwede po natin i-request po yun to letter request kung may kailangan po kayong even siguro sa local mismo, police station. Kasi kahit naman sa amin sa mga local, pag may kailangang imbestigahan, isa po yung Sa number 1, police. napakalaking tulong po ng CCTV footage. Tama. Ma'am, balikan ko yung mga organized crime group sa Calabarzon, parang medyo mahina na sila or Halos po, na halos lang. parang pocho-pocho na lang ang tawag ko. Yes po, marami na po na tayong Nabuwag. nabuwag po. At halos
Wala. Hindi ko po ano yung exact na, pero wala yan. Wala na yata sa 5 or the last time na nag-conference about sa mga halos wala. Disorganized na, hindi na sila organized. At talagang binavalue naman ng mga tao yung ng mga kababayan natin, yung mga ganung pagbuwag sa mga ganitong sindikato ito. Okay, balikan lang natin tong issue ng mga sabongeros. Siyempre, nasa Calabarzon area. Kamusta na po ito? Ano po latest update? Well, actually po, when it comes sa sabongeros, hindi na po tayo yung lead agency na ang CIDG na po. CIDG. But based naman po doon sa nakikita is continuous po yung kanilang operation doon sa league. Sana malilawan talaga yan. At marami nag-aantay dyan. Para once and for all matapos. Pero marami pa rin kumakain ng tilapia, ma'am. At paliputo at tawilis. Oo, at kahapon nga yun ang ulam ko eh. Okay, ma'am, yung ating Regional Community Affairs Development Division, kamusta po ito? Yes po, ang ARCAD po ay isa sa napakalagang, kumbaga, kabilang po siya doon sa tinatawag nating quad staff. Okay. Yung pinaka-core na division o ng opisina. At napakalaki po ng kanilang papel sa atin, sa PNP, pagkat sila po yung nag-uugnay doon sa community organization with the PNP organization. So, tuloy-tuloy po ang ating coordination sa mga nabanggit nyo kanina yung stakeholders natin, force multipliers natin. At marami po tayong programa para mas palakasin pa po yan. Kasi, of course, ang usapin ng peace and order, hindi po naman kaya talaga ng PNP alone. So, kailangan po natin yung tulong ng... Kasi nga, 1:2,000 ang ratio Kaya kailangan... Malaking bagay po sila sa... lalo na ngayon po na pinapalakas po natin yung communication natin, yung radio po na programa ng ating GPNP. So, nagtatap po tayo ng mga radio group. Kasi expert din sila sa mga ganun So, tinatanong natin sila kung ano yung magandang gawin, mga suggestion nila, paano ba kami kung ba yung connectivity. Kasi, ang challenge natin pagdating sa mga radio is yung kailangan pa natin ng mga repeater. Tatay pa yung repeater kasi may mga bundok Yes po. Kulang pa tayo po ng mga... pero nung araw, kaya kami natuto sa broadcast gawa ng mga radio mga two-way radio nung araw Kasi talaga po, although mayroon tayong cellphone, pero iba pa rin po yung radio. Mabilis Mabilis po yung communication. Unlike po minsan sa cellphone. Nalilate pa Nalilate pa. So, yun po talagang pinapalakas natin. Ma'am, nakita ko ginagamit na rin ng drones Yes po. Kamusta po ito? Opo. Kung nabalitaan niyo yung sa Batangas, na may sila ng mga carnapper, tapos ginawitan lang po nila ng drone. So, yung preso ba to? Yung preso mga nakawala, iba pa to? Ay, iba pa po yun. Yung may isang sinete po na carnapping sa Batangas. So, sinerch po nila. Yung lugar po medyo mas bukal. Pinagtaguan ng mga sasakyan. So, nagamit po natin yung drone. Tama po kayo. Yung sa President po. Yung President po. Ginamitan din po yun ang drone. Kasi high-tech na talaga yun. Nakakasabay naman tayo. Pinipili po natin na mas ma-improve pa po. Kamusta supply sa Calabarzon? Supply po na? Supply galing sa national government. Okay naman po. Actually, tinatanong po ni Chief PNP kung ano po ang pangangailangan ng bawat region para ano po maitutulong ng NHQ. Yun, sa communications, sa iba pang mga logistical requirements po natin. Very supportive lang po NHQ. Lagi naman pong inano ni Chief PNP, sige, mag-request lang kayo, sabihin niyo kung anong kailangan niyo. So, mama, statement ba natin ngayon sa Calabarzon ay talagang peaceful pa rin sa area natin? Yes po. Conducive for economic growth, generally peaceful, at... kung may crime, ay minimal? Yes po. Hindi po natin talaga totally 100%. Siyempre, yun ang puro ang pinaka goal natin. But siyempre, talaga pong hindi masiro, no? Pero at least po, mataas po tayo sa crime clearance and crime solutions. But siyempre, mas gusto pa rin natin prevention para
ma-prevent natin, di wala na tayong problema, di ba? Ano ang trust ni RD? Si RD po ay, ang ano po niya sa amin, nung first na minute po niya, nagsalita po siya sa person na pala, is yung Kaizen. Sabi niya, yung Kaizen po is yung sa Japanese principle po yung continuous na improvement. Kahit pa tayo, basta tuloy-tuloy na pagbabago. Sabi nga niya, we in Proper A, we are for excellence. So, hindi biglaan. Kahit hindi biglaan, pero tuloy-tuloy. So, yung inaano nga niya na... Sipag niya, no? Opo. Nakita ko siya, hindi ka naman compare yung ibang regional director, pero nakita ko umiikot sa Calabarzon. Yes po, opo. Masipag po si RD. Kahit po weekend po ay... Isang beses nakasalubong ko galing Cavite. Sino yun? Si RD. Yes. Gabi na. Yun. Kasi ngayon nakikita natin active si RD. Kaya yes, give regards to RD, no, na partner tayo. Gusto po talaga niyang personally mapuntahan yung mga stations, makapag-call po sa ating mga... Mag-schedule na lang kayo anytime lang, ma'am. Sabihin niyo, nandito lang po kami. Yes. Ma'am, may gusto pa kayong sabihin bago yung last question ko sa inyo? Of course, ang aming po regional director, palaging po sinasabi sa mga personnel na palaging sabi nga yung pagtatrabaho kailangan para sa mga kababayan natin for excellence talaga, sabi niya. Although maraming challenges, but of course ginagawa naman po ng paraan yan, ng ating leadership, ng NHQ. Basta sabi niya, magtrabaho lang kayo, ibigay niya lang yung the best na magagawa ninyo for our mga kababayan dito sa Calabarzon. Kami naman, ma'am, gusto rin namin pasalamat sa inyo. Kami mga mamamayan ng Calabarzon, lalo sa ating RD, sa PNP, kay Ma'am Citadel, yung pagtatrabaho natin ng tapat at mahusay, nararamdaman namin kasi syempre, sabi ko nga, nararamdaman namin yung peaceful area namin at yung pagtatrabaho ng police, yung quick response ng ating kapulisan ay nararamdaman namin. Last question ko kay ma'am, ano masasabi niyo dun sa boxing ni General Torre tsaka ni naging biruan eh. Pero kami po ay kami doon, sumuporta po kami doon. Kasi maganda naman po yung layunin. Actually, marami po tayong nabigyan ng tulong doon. Dito po sa Calabarzon, umabot po dito yung kumbaga, yung tulong po, yung proceeds po nung yung laban na yun. Nakapawi si General Torre doon. Saludo ako kay Chief PNP. Maraming salamat po sa oras ninyo. At sa ulitin po ay magkita-kita po ulit tayo. Babalik po ang one-on-one. Sa ating po mga kabayan, magpalain po tayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation, moving up towards greater heights. Magpalain po tayo. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa one-on-one at kapiling ko naman ngayon ang ating PIO ng ating Laguna PNP, si Colonel Jojo Sabiñano. Welcome sa ating programa, sir. Thank you, sir. Salamat po sa pagkumbida ninyo. Kamusta ang ating kapulisan sa Laguna? Okay naman, sir. Doing good at talaga namang nagtatrabaho sa ating kapulisan ngayon. Yung ating mga ratio, kamusta ang ratio ng personnel natin ngayon sa Laguna? Sa 1:1, ano na ba tayo ngayon sa Laguna? 1:1,100, 1,150 po. Oo. Pero may mga bayan na po nakuha na po ng ideal police to population ratio. Meron pa rin mataas kasi nga, sabi nga tumataas yung populasyon. Kaya
may mga sa amin sa PNP, may mga guidelines kami sinusunod na certain municipality na yun lamang ang pulis na nakalaan. At alam na alam mo yan kasi ang tagal mo na dito sa Laguna. Ako naging PIO from year 2000 pa eh. Nandyan ka na, umiikot ka na dito sa atin sa Laguna. At natuwa ako na bumalik ka ulit, na ikaw ulit ang PIO ng PNP. Welcome back, sir. Okay, pag-usapan natin, sir, ang lalawigan ng Laguna ngayon ay bago ang ating provincial director at alam ko wala pa siyang isang buwan ba? Nakisang buwan na po. Nakisang buwan na siya. July Sino 4 ba ang ating provincial director ngayon? Ang provincial po natin ngayon, provincial director po natin sa Police Colonel Joe Mario Pio po. So ano ang kanyang mga bilin sa inyo, sir? Yung mga sa loob ng isang buwan, mga programang nagawa na po niya, mga gagawin pa, at mga yung kanyang mga ways forward na sinasabi natin na susunod pa mga panahon. Magugulat kayo sa mga ikwento ko sa inyo mga ginagawa niya ngayon. Oo, hindi ano ko siya, masigasig eh. At nakita ko napaka-active niyang umikot. Opo. Na yung courtesy niya, nagka-courtesy siya sa mga public officials at kinukwento niya yung mga plans and programs niya para sa PNP Laguna. Opo. At nung nakakwentuhan ko nga siya, kwentuhan mo nga ako, sir, may plano siya doon sa conference room bang ikinukwento niya na mabigat, pero tingin ko dahil sa inisyatibo niya, magiging katuparan. Ito po yung natawag namin command center. Okay. Yung po yung sa command center, mayroon na kaming sariling command center na kung saan medyo high-tech na rin po. Na kung saan monitor namin ang kapulisan ng buong Laguna. Sa ngayon, ang mobile po sa through initiative po ng ating ng ating provincial director and sa nakita sa Santa Cruz Police Station sa pamumuno po Lieutenant Colonel Alex Alvarez na ano po yung mobile, kinabitan po ng CCTV na solar. So, lahat po ng mobile dito ngayon sa Laguna ay may CCTV na pag natapos na po yung command center, i-connect na po yun sa command center kanilang CCTV. Kaya makikita na namin kung saan pumupunta at kilos at galaw ng lahat ng mobile at mga body-worn cameras ng mga kapulisan natin. So nakahook na doon? Ihuhook na po doon. So bawal lang mamamalengke muna si sir, iwanan ng patrol na makikita. Bawal po, may mga standby point po sila, mayroon pong lugar na pupuntahan sila na specific time, dapat ando doon sila. So hindi sila makapagdahilan kasi makita sa CCTV at matatrack na wala ka sa location mo, anong ginagawa mo dyan, nasaan ka. Ganda no, parang sa Calabarzon. Ngayon ko lang narinig yun na lalagay yung mga mobile patrol natin ng CCTV. Opo. Ano to? Ang design ng... Ewan ko kung masasagot mo. Ang design ba nito ay yung umiikot pa itong CCTV nito or focus lang sa front? Focus sa front and then pinapa-adjust mo. Pag 3 camera yung CCTV, pwede po sa left and right at sa front. So yun po yung 3 camera CCTV na pinakabit po ng ating provincial director. Ito po yung... At sabi mo kanina, solar po siya. And then pag... sa gabi at naubos yung battery, pwede pong i-connect doon sa lighter plug niya. So pwede sa solar, pwede po rin siya sa lighter plug po. Galing nun ngayon lang nagkaroon ng ganun kwento na pati po motor cups natin, magkakapalalagyan na rin po. And then yung... how about yung body cam ng mga kapulisan yung ating body-worn cameras, yung po sa mga checkpoint po natin, sa standby point, lahat po yan meron po. May naikwento pa si PD sa akin medyo mabigat-bigat din, pero yung tungkol naman sa paggamit ng drone, yes po. Kwento mo nga to. Ongoing na po ang training ng mga drone operators sa Laguna. What do you mean training ng mga drone operator? Ito ay civilian ba to or police din? Police pa din po. Police din. So yung mga drone operators natin, tinitrain sila. So dapat sila. para sa isang police station, dapat may magte-training sa inyo 2 o 3 operator ng drone. At least 2 po. Para o pag off-duty ang isa, mayroon duty na in case na mayroong tracking, ay habulin, papaliparan na lang po ng drone, susundan na lang po yun. Ano advantage? Kumbaga yung advantage niya is nakikita na kagad niya yung suspect car at alam saan ang pupunta. Pangalawa is real time. I-hook lang din yun sa command center namin. Pag lumipad po yun kaya po i-hook yun. So kahit si PD pala ay nasa command center, makikita niya yung buong sitwasyon ng buong Laguna. Kaya po niyang i-direct, i-command yung nangyayari kung kailangan niyang mag-take over para lang sa isang pangyari. Pwede po. Galing. Talagang high-tech na tayo. Sabi nga daw, we have to cope up with the situation, with the technology kung anong mayroon.
kulang man kami sa manpower, pero through technology, madadagdagan kami. Anong internet provider ninyo sa area? Iba-iba po. Iba-iba po. Ngayon, meron naman kaming ginagamit na radio na kung saan hindi na po ginagamit ng radio, normal na radio signal, UHF, VHF. Ang ginagamit na po namin ngayon is through SIM card na po. RTV sa kung saan, kahit saan ka sa Pilipinas, kaya kakausapin, basta may cellphone signal. Yun po ang advantage ng radyo namin. Buong ano yung supply ng PNP or self-effort? Initiatives po ng initiatives na po ng mga person ng Laguna PNP. Ano ngayon ko na narinig itong mga ganitong sa napag-iwanan ka na, Sir Sanjay. Napag-iwanan na ako, ha? Kaya hindi, alam mo, Laguna laging una eh. Kaya nga, gusto ko marinig itong mga kwento to dahil hindi na ako nakakapunta ng ating sa kampo eh. Kaya naikwento lang ng kapraso, sabi ko, siguro si CPI ang papupuntahin. Natuwa nga ako si Sir Sabiñano yung nakita ko. Okay, Sir, sabi ni General Torre ay dapat in 5 minutes ay yung quick response ng ating mga kapulisan. Kamusta sa Laguna to? Sa 5 minutes response time sa ngayon marami na po kami mga success stories na kung saan naging matagumpay ang 5 minutes response. Makikita niyo po sa Facebook page, pinupost po namin na pumapayag naman po yung biktima na magpa-interview. Sa ngayon po, dial 911 and then press 1. Kahit wala po kayong load, kaya niyo pong tumawag sa 911 po. Yan po yung priority project ng buong PNP po. Sa ngayon po, anniversary po ng aming ng Philippine National Police ngayon. At ongoing po ang... Congratulations. Happy anniversary, Sir. Okay, tanong ko lang yung process. Nandito ako sa Laguna, dadayal ako sa 911. Opo. Saan ba ito didirekta itong tawag na to? At paano ito nakakarating sa lugar? Sa trunk line ng PNP sa Camp Crame, from there, tatawagan ka lang sa going to police station, yung regarding sa kung saan station mo, kung saan ang lugar mo. Pag knowledge, kailangan within 5 minutes, 3 to 5 minutes ando dun sa area mo. Doon sa 911, meron doon emergency, kung medical ba o police assistance ang kailangan mo. Yung mga prank callers, tatrack po yan kasi nag-register po yan at kaya po siyang i-locate kung nasaan po. Kaya binagbabawal yun. Wag niyo pong gagawin biro ang 911. Nakikiusap po kami sa publiko. Ang 911 po ang seryosong number na kung saan ang bawat minuto dyan ay kapakipakinabang para sa lahat. Baka mamaya nagbibiro kayo, totoo pala nangyayari sa pamilya nyo, mahirap. Yes po. At make ako lang make ako lang batas dito para managot ka. Lalo yung mga ganyan. At hindi biro yan. Kasi nung araw, di ba, yung mga food station, yung mga like Jollibee, binibiro nyo, di ba? Nagpapadeliver yung kapitbahay nyo. May order yan. Order daw yun. Kaya ito hindi pwede. Kasi sa 911 ay natatrack. At alam ko, binabalikan ng tawag yung tumawag para ma-verify na ano yung situation dyan. Kamusta po ba dyan? Ano ba talaga ang immediate na kailangan? Di ba, Sir? After ng service po ng feedback, after nandun, feedback po yung tao, okay na po ba kayo? Satisfied na ba? May feedback pa. Yes po, feedback. So, hindi lang pala, sige, bahala na si Batman yan, bahala na police yan. Hindi po, and then yung kami po mga kapulisan, nagbibigay po kami ng feedback, papunta sa na okay na po, na-satisfied na po yung tao na gumagawa po kami ng report going back sa headquarters po ni 911. Sir, sabi niya, yung ating mga non-government organization, yung ating mga force multiplier sa Laguna, kamusta ito ngayon? Sa ngayon po, actively supporting sa mga programa na monitor po namin sa lahat ng police station, yung pag-create po ng advocacy support group, pag-create po ng force multiplier na sabi nga natin, alam natin ang kulang ng PNP. Sabi nga natin, kahit anong request, wala naman talaga may ibibigay through force multiplier na dagdagan po ang pwersa po namin. Malaking tulong po ang binibigay ng grupo sa amin sa PNP. Kaya nga natutuwa ako, sumasaludo ako dyan sa mga organization natin na tumutulong sa kapulisan pagdating sa peace and order. Siyempre, unang-una dyan, yung mga barangay tanod natin. Yes. Malaking bagay yan. Yung mga guardians natin sa iba't ibang lugar, yung mga CECG natin yan sa iba't ibang lugar, yung mga grupo na nagpo-volunteer. Sir, kami na mag-checkpoint, sasamahan namin kayo. At nagkakaroon din naman ng masayang bonding ang ating kapulisan, lalo sa mga area na mga remote area natin dito sa area natin. No happy ka ng Kalawan. Marami itong mga force multiplier natin. Ako yung advocacy support group and force multiplier. Bago po ako na-relieve doon, nabigyan ko po sila ng Kaukulang Award and pagkilala sa kanila, may isang grupo po doon na medyo hinangaan ko. Ang member nila, mga senior citizen na, mga 65, 70 na may kababayan or may edad na kalalakihan na kung saan
Kaysa naman daw magmarati sila, magsumama na lang sa amin sa Pagsimana Santa, yung sa MNLE, nag-duty po sila. Sabi, mas gusto yung pa naming magpuyat dito, nagbabantay sa kasama ang kapulisan rather than sa kung saan-saan sila. Kaya natutuwa po ako na napaka-aktibo po ng force multiplier po doon, especially yung binuo ko po doon yung Triskelion Crime Watch na kung saan sila po yung actively na tumutulong sa kapulisan po doon. So yung mga Triskelion nga din pala, marami rin. Yung kapakinabangan. Kasi nung araw, pag sinabi yung mga fraternity, ay naku, sino na naman kaya magugulpihan naman kaya? At least ngayon, pag sinabing fraternity, ay, naalala ko kwento ko lang, yung ACRO at ang Triskelion noong araw, hindi mo pwede pagsamahin, magsasabong. Pero maraming joint activities sa isang mga areas, sa isang bayan o sa barangay. Nakita mo, clean up drive, magkakasama sila. At yun ang goal ng brotherhood. And to help the people at yung community, sir. Sa ngayon, sir, eradication na po ng violation. Eradication na po ng mga violent. Ang laban na po natin is mag-excel sa kanilang mga ginagawa. Hindi na po usong. Hanggat pinapropagate po namin, wala na pong frontal attack. Panahon na po ng 70s, 80s. Tapos na po yan. Tapos cycle of violence po ng fraternities, putuli na po natin yan. Magkaisa po tayo para sa mamamayan, para sa Pilipinas po at pahigit sa lahat. Bawal na ang hazing Yes, anti-hazing law po, meron na po tayo. Pwede bang kapag kapatid, mahalin na lang at Respeto na lang kabilang tribo, kung yan ang pinili nila, irespeto po namin kayo, gano'n na lang po talaga para mag-exist tayo. Okay, kasi pag-usapan naman natin yung other side, alam ko, police, nakabantay sa mga kriminal. Yung ating crime rate compared to last year, kung meron ka comparison, as of 2025, kamusta ang comparison niyo? Sa ngayon, half pa lang po tayo. Malaki po ang binaba ng krimen natin sa ngayon. Dahil sa po, aktibo pong pag-resolve ng mga krimen. Sa ngayon po, pinag-usapan namin provincial director kanina habang nasa travel ako. Ipagmalaki mo, Joy, yung isang buwan ko dito out of 50 plus na 70 plus na krimen na under investigation, bigyan ko rin po kayo ng kategory ano po yung under investigation para naman po sa ating mga nanonood. Pag nagkaroon po ng krimen, 3 category po yan. Pag sinabing solve, ibig sabihin po niya nahuli po ang suspect na i-file yung kaso. Pag cleared lang po, ibig sabihin nun, yung suspect identified na file yung kaso. Clear na po ang termino po namin dyan. Pero at large ang At large po ang suspect. And then yung unsolved, hindi identified yung suspect, hindi rin po wala pong file na kaso. So ang tawag po dyan under investigation. For one month ni Sir Yupio dito, out of 71 almost half po ang na-clear niya for 1 month. And sabi niya, we will go for running for 0 under investigation. Although may mga dumarating pa pong mga kaso. Pero yung manitirang 40 plus, andun na po yung pinag-uusapan na po sa bawat police station na isisero po namin. So talagang pinupursige po ng ating provincial director. Usually, sir, anong mga kaso to? It's a drug-related case or may mga shooting incident din po, mayroong car napping, yung motor napping. Naka-focus po yung under investigation sa 8 focus crime po natin. Okay. Robbery, theft, gano'n po. Yung mga organized crime, kamusta dito sa Laguna? Sa ngayon po, as declare po ng regional office, wala po tayong organized crime po ngayon dito. Matagal-tagal na rin. Matagal na po. Marami na-realize na rin ang pagbabago. Kaya pero ang number 1 na problema natin, sir, ay yung mga online scammer, yung cybercrime. Yes. Paano natin ito ginagawa o tinutulungan natin mga kababayan? Sa ngayon po, meron po tayong Regional Anti-Cybercrime Unit. And nagpapatraining na po si Sir Yupio ng mga anti-cybercrime unit ng each police station. Sa bawat police station, magkaroon na rin po ng cybercrime kasi mataas nga po ang krimen na may kinalaman sa cybercrime. So, nagpapatraining na po ang ating provincial director para magkaroon na po ng cybercrime unit sa bawat police station po. Para makater po yung mga tawag nating mga ganong klaseng problema. Dito naman sa Laguna, ito, 1st and 2nd district, ang mga kaso dito ay mga ganon, mga carnap, mga ganyan, sa motorsiklos, Pero dyan sa 3rd and 4th district, mga simpleng kaso. Mga petty crimes lang po, 3rd and 4th district. Nireklamo sa police station kasi chismis, chismis. Ayan. Okay. Sir, pag-usapan naman natin yung support ng gobyerno
ng National PNP sa, siyempre, kailangan natin ng mobilization. Kamusta naman to sa PNP Laguna? Pagdating mo sa support, sinasabi natin na ang bagong chief PNP po natin is eager na magbigay ng padala ng support sa bawat police station kung ano pong kailangan nila. Through regional office, through provincial office na kung saan yung mga suporta, yung mobility, yung kabingarang move, shoot, and communicate capability talagang pinapalakas. Lalo na ngayon, pinapalakas po ng ating chief PNP yung communication capability ng Philippine National Police. Lahat kami ngayon, meron kaming may Hytera kami, meron kami iba't ibang klase ng radio communication na kung saan kayang i-locate kung nasaan man yung tao. Di ba kung may hawak na circuit, no? Kaya ka pong i-locate kung saan ka banda. Sa command center po. Ang region po, meron po kami regional command center po. Pero yung inaabangan ko, yung command center yung sa Laguna. Opo, na parang, ito yung pangarap ni PD, pero sabi niya, marami pa siyang gagawin, pero ito yung isang pangarap. Ang ganda no, parang sa Calabarzon, parang tayo mauuna na naman dyan sa pagdating sa command center na nakabase sa atin, tapos sabi niya, nakakonect yung drone, nakakonect yung mga body cam, kaya makikita mo talaga yung buong imahe ng lalawigan ng Laguna. Yung tungkol po sa body-worn camera, 6 cities lang po noon na issue ng body-worn cameras at hindi pa kaya ng PNP na pati yung mga Class A and Class B mabigyan po ng body-worn camera. So, kailangan namin mag-adjust. Kaya buti na lang, meron tayong matalino na nag-initiate na kung saan nilagyan ng CCTV bawat mobile. From there, para ka na rin naka-body-worn camera na makikita sa harap kung responded, vehicular accident, ano mang mangyaring. Katulad nakikita nyo po sa ibang bansa na kung saan mayroong CCTV sila. Pag may nangyaring krimen sa harap niya, mayroong kaagad CCTV na katutok na makikita, maririnig mo yung pinag-uusapan. Yung po rin po yung nangyari, kinabit na... Tsaka naririnig mo yung usapan nila eh. Yes po. Kaya hindi pwedeng i-altered. Real po. Real time. Sabi mo real time eh. Yes po, real time po. Real time po yun. Okay, balikan ko yung... Nagkaroon kayo ng fan shoot. Yes po. Parang for a cause. Nagkaroon po kami ng fan shoot. Sinuportahan po ng ating mga shooters at ang mga PNP naman pinakita ng kanilang mga talent sa shooting. Ginawa po tapos last weekend lang po ito. Nakakatuwa naman po, maraming sumuporta. Meron yung proceeds po nun. Baka dadalhin din po sa mga for a cause ng ating provincial director. Nakaplano po lahat yan sa kanyang mga initiatives. Opo. Yun ang sabi niya, gusto niya yung proceeds nun, isa. Yung kanyang command conference. Talagang pagka may pagpursigido ng ating provincial director. Opo. Magkakaiba kasi sila ng trust di ba? Magkakaiba sila ng trust. Meron iba active naman sa highway patrolling naman. Opo. So ito si PD ngayon, para ang kanyang trust ay modernization. Gamitin natin itong mga camera na to, technology na to, at maging pakinabang. Mas madali na makikita, mahuhuli itong mga kriminal. Remember doon sa Star Tollway sa Batangas, drone ang ginamit para makita yung mga preso di ba? Kaya nakakatuwa na gano'n na rin pala dito. May data ka ba? Ilang patrol ang lalagyan sa Laguna? Lahat po, ni-required po ng ating provincial director, lahat po ng mobile patrol ng bawat police station ay kakabitan po. To include motorcycle. Nakakatuwa naman si PD. May drive po na sundin nyo muna ang gusto ko at abangan ang magiging resulta nito. Kaya wala po kayo to follow. Siyempre, nasa Laguna siya. Sabihin mo, Laguna, laging una. Kaya tayo una dito. Hindi pwede sabi dito ang PD po mag-aantay lang. Ang PD po ang karamihan. Swerte lang po kami nagiging provincial director po namin magmula sa mga nakaraang pa. Lahat po may kanya-kanyang inisyatibo na kung saan napakita talagang Laguna ay laging una. Last 2 questions na lang ako, Colonel. Yung ating relasyon sa mga barangay officials, kamusta po ito? Sa barangayan, ginagawa pa ba natin yung barangay visitation? Number 1 sa Chief of Police po yan, na kung saan kailangan mo baka talaga sa barangay. Wala sa munisipyo ang problema kundi nasa barangay. Kailangan malaman mo ang peculiarities ng bawat barangay. Alamin mo kung ano yung problema. Yan po ang saksyon ng aming provincial director.
bawat barangay may kanya-kanyang peculiarities, may iba-ibang problema. Isang barangay, ang problema, puro utangan. Isang problema ng barangay, mga nakawan na mga manok. Isang barangay, may nakawan. So, bawat barangay may kanya-kanyang peculiarities. Alamin mo dapat kung ano yung mga problema. Ang tawag po namin dyan yung grassrooting. Doon natin malaman sa bawat barangay na pag hindi ka bumaba dyan, hindi mo malaman kung anong problema ng barangay na nakasakupan mo. Baka mamaya nakaalis ka dyan, hindi ka kilala ng mga barangay official. Dapat iniiwasan po yung maging table commander ka. Kailangan actively, proactive. Go there, visit them. Si PD, kita ko, ikot sa mga munisipyo. Yes po, sa ating mga mayor, public officials natin. Nagulat ako yesterday, Monday, ang aga niya sa Kalamba kay Mayor Ross, kausap ko si Mayor Ross Rizal, sabi niya, bibisitahin ako nung bago nating PD. Ano yun? On time yun. Pag sinabing 8 o'clock, before 8 o'clock, nandun na si PD. Paano sir ang mantra namin, sir? Ang usapan po namin 8 o'clock, pag dumating ka ng 8 o'clock, late ka. Kailangan pag dumating ka ng before 8, dapat andun ka na. Kasi pag dumating ka ng saktong alas 8, late ka na. Yan po yung mga... yung Filipino time, talagang eradicate natin yan. Bawal yan. Kamusta ba ang development? Last question ko to. Development sa loob ng kampo, hindi ako nakakapasyal doon. Yung po may mga building na po na itayo doon, na anong may mga provincial na nagpaayos ng bawat gusto nila. Yung firing range, okay na po yun. Tapos bagong building na ikakabit nila. Then yung command center po namin ay ongoing. And then yung meron kami sariling multipurpose center. So far, so good. Ano man yung mga pagbabago. Ang layo na nang narating ng ating PPO, ano? Sobra po. Ang problema lang natin, may tumutulong during the time of Governor Ningning Lazaro, way back 2003, 2004. Ang hinihiling lang sa amin ni Colonel De La Cruz, sabi, paltan lang yung bubong kasi tumutulong. Tumutulong po. Ganun lang. Pero as years goes by, di ba? Building, nagkaroon ng tapos, ang dami nangyari sa loob ng kampo. Kasi yung naging masyadong visionary yung mga naging PD. Kasi noon parang come and go lang ang dating nila pag PD noon. Ito, ganito. Mabilis lang kami dito, hindi kami matatagal dito. Ganyan. Pero ngayon talagang tumatagal na. Minsan taon or 2 taon tumatagal ang provincial director. At yung kanilang design lagi na kanilang pamumuno is dapat konkreto. Yung building, re-redesign ng building, ano ilalaman sa building, para patatakbuhin ito. Siyempre, resources din. Pagkakasyahin mo yung resources ng PNP. Dapat building matibay. Baka mamaya bagyuhin, matanggal yung mga yan. Kaya salamat sa PNP ng Laguna. At ramdam po namin, sir, paabot nyo sa ating PNP, sa ating kapulisan, kay PD, na kami mga mamayan sa lalawigan ng Laguna, ay nararamdaman namin na yung aming peace and security sa isang lugar sa area namin ay nandyan. At yun yung sinasabi ni General Torre, wala ang pulis sa presinto, nasa cellphone nyo. Nasa one call away. Dial 911. Kahit wala pong load, dial 911 po. Sir, meron pa tayong gusto sabihin sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, supportahan po natin 911, dial press 1. At kahit wala po kayong load, makakatawag po kayo. Makikita nyo rin po ang ating mga pulis na nasa kalsada. Nag-iikot po sila. Huwag po kayong magatubiling humingi ng tulong sa kanila. At pasalamat na rin, sir, sa inyong pagkumbida. Gusto ko na rin pong batiin ang aking provincial director at ang staff niya. Baka may magtampo sa akin, sir. Ang aking provincial director, Police Colonel Joe Mariopio, yung aming Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Francis Alex Reclos, ang aming Deputy Provincial Director for Operation, Lieutenant Colonel Arvin Abilino po. Sila po yung 3 siga na mumuno sa amin na talaga namang yung kanilang mga minds yung umiikot na talagang kung ano yung maganda para sa Police Laguna yun palaging pinag-uusapan. At syempre, ikaw ang tagapagsalita ng PNP. Hindi namin malalaman yung mga accomplishment na yan kung walang kagaya ni Colonel Sabiniano. Maraming Sabiniano dito sa Laguna Sa Pakil Sila Ray. Naging happy din po ako doon. Kasi si Ray Sabiniano, kasama kong director sa Red Cross. Naging vice mayor pa doon mga Sabiniano. Are you related po ba doon sa mga Sabiniano doon? Kung pinag-usapan namin pag pinanggalingan ng Sabiniano niyo ay Bicol, definitely kamag-anak po. Kadali ilan lang kami. Ilan lang Sabiniano. Pero sir, salamat sa staff niyo, kay Ma'am Chodoro. Salamat po sa ating mga kapulisan. Lagi po nating tandaan
na ang police ay partner natin para sa safe ng bawat isang Pilipino. Nandiyan po sila para tumugon sa ating pangangailangan, bantayan ang ating seguridad. At syempre, sabi nga ni Chief PNP, minsan nakakatawa napapatawa lang ako. Sabi niya, wala dyan sa istasyon, nasa cellphone nila. Yung pala ibig sabihin, dial 911, action ng ating mga kapulisan. Sa lahat po ng mga nakasama ko sa ating programa, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng po ang may kapal. Sa ating mga kababayan, pagpalain po tayo ng po ang may kapal.